Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa Malacanang. Nakatakdang lumipad patungong Phnom Penh, Cambodia si Pangulong Bongbong Marcos para sa state visit. Yan ay mula September 7 hanggang September 9. Araw po yan ng Linggo hanggang araw ng Martes. Tatlong kasunduan yung inaasahan na lalagdaan dyan po sa state visit ni Pangulong Marcos. Kabilang po dito sa tatlong kasunduan na to ay agreement sa larangan ng transnational crimes, higher education at tungkol sa air services. Pagdating pa lamang po ni Pangulong Marcos dyan sa Cambodia ay inaasahang haharap na siya sa Filipino community dyan sa Phnom Penh. More or less nasa 7,500 Filipinos ang nakabase dyan sa nasabing bansa at karamihan po sa kanila ay mga profesional. Sa susunod na araw, nakatakda naman na makipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng Cambodia. Kabilang na nga po dyan ang Prime Minister ng nasabing bansa na si Hun Manet. Magkakaroon din siya ng bilateral meeting. Inaasahan na kabilang sa mga papag-usapan nila dito, sabi ng Department of Foreign Affairs, ay tungkol sa transnational crimes. Matatandaan natin na naging issue dyan sa Cambodia yung mga surrogate mothers na galing dito sa Pilipinas pero na-pardon na naman yung mga yan. Pero posible raw na matalakay yung tungkol sa usapin ng human trafficking at saka yung mga scamming kasi medyo tumataas ang bilang ng kaso na yan sa Southeast Asia. Of course, kabilang din sa objective ay yung paghingi ng suporta ni Pangulong Marcos sa Cambodia dahil alam naman natin na sa susunod na taon, 2026, ang Pilipinas na ang tatayong chair ng ASEAN. So Pilipinas na ang mag-host ng ASEAN Summit sa susunod na taon at inaasahan na yung mga heads of state ay bibisita rin sa ating bansa. Inaasahan din na haharap si Pangulong Marcos sa mga kapatid natin sa media na sasama sa kanya sa state visit para rin makapagbigay ng update kung ano ang naging resulta ng pagbisita ng Pangulo sa nasabing bansa. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Malacanang. Ako po si Maricel Halili. Magandang araw.